Opo, sir. Kayo din po, sir. Ingat po kayo, sir. Maulan ngayon, sir. Sir, good luck po, sir. Ingat po kayo. Sure. Ingat po. Sir, ingat po. Go. Okay, start na kami ha. Sige. Naka-waste po ba kayo? Hindi. Ayan po mga kababayan, bukelya itong si Senator Pinky Lacson. Kasama pa niya si Tuta Cindy to mga kababayan sa isang video kung saan ginamit po nila ang chopper ni Saldico. Nako. Malitagang. Kasama kaya kayo dyan? Naku mga kababayan, ang tindi po nitong ating pag-uusapan ngayon sapagkat ito na kinasuhan na po halos lahat ang mga majority senators. Grabe talaga itong administrasyon na ito. Martial to the max ang kanyang kopyang-kopya doon sa kanyang tatay na kung hindi dahil kay Tatay Digong ay hindi po ito maililibing sa libingan ng mga bayani, mga kababayan. Now ngayon, eto na ang pangyayaring ito. Mayroon na pong mga warrant of arrest, pinapahuli na po itong si Senator Bato. Alam nyo ba mga kababayan na ang PNP ngayon ay nakahanap po ng kakampi itong si Senator Bato sa PNP? Nagsalita na po ang PNP mga kababayan. At ito, magugulat kayo, ang kabubuhan at katangahan nitong mga senador na nag-walk out ay siyang nagpahamak din po sa kanila mga kababayan. Aba, gusto nyo bang malaman? Abay, bago yan, mayroon pa. Si Marcos Jr. napahiya na naman sa Japan, mga kababayan. Nilangaw at sinalubong na naman ng protesta ng ating mga kababayan. Mukhang yung mga Hapon siguro, itinago na ang kanilang mga ginto. Baka ibenta na naman ito ni Marcos Jr., mga kababayan. Nakakahiya. Mayroon po tayong presidenteng walang alam kundi mangutang, magpasyal, pumunta sa ibang bansa, pagbalik dito ng Pilipinas, sasabihin, mayroon na namang mga pledges na mga pangako na napapako na mga investment. Pero mula noon, nakailang pasyal na sa ibang bansa na gumastos ng milyon-milyon hanggang bilyong pesong pera ng bayan, ngunit wala pa pong natutupad na investors or investment na nangyayari po. Puro pangako. Aba nasanay na tayo dito sa presidenteng ayon nga sa kanyang ate, bangag sa umaga, bangag sa tanghali, bangag sa hapunan. Yan po ang sinabi ng kanyang ate, mga kababayan, kung kaya't natakot po ito magpa-hair follicle drug test. Wala pong nagawang matino mga kababayan sa ating bansa. Now, ano ba itong sinasabi ng PNP na mukhang pumabor po sila kay Senator Bato de la Rosa? Ipinagtanggol na nila ang kanilang kasamahan, mga kababayan? Question mark. Panoorin po natin ang buong detalye ng bidyong ito. Ngunit bago yan, nagpapasalamat po muna ako sa walang sawang sumusubaybay, naglalike at nag-share sa ating mga video. Samantala kabayan, nakikita nyo po yan sa taas, live po yan na subscribers count ng ating channel. Ibig sabihin, pag bago ka lang ngayon ka pa lang, hindi ka pa subscribers, makikita ko dyan pag nag-subscribe ka, lalo na kung i-bill all mo, pinutin mo yung bell na maliit, papatak po siguro dyan. 361 na po ngayon. Habang nanonood kayo ngayon dito, tuloy-tuloy po yan na pag mayroon mag-subscribe, may papatak po dyan. Madadagdagan po yan. Okay? Salamat kabayan sa mga mag-subscribe na hindi pa subscribers at bago pa lang ha. At sa mga matatagal na, thank you very much. Tatanawin ko pong malaking utang na loob at wala pong bayad yung gagawin ninyong pag-like at pag-share at pag-subscribe sa ating channel. Alright mga kababayan, tunguhin na muna natin itong mga video na ito. Ito pong si Marcos Jr. ay napahiya na naman po sa Japan. Ayan po, no? Marcos kidnapper, ibalik mo si PRRD. Ayan, no? Enforce the law on corrupt officials. Ayan, nakasulat sa Japan talaga yan. Makikita na yan ng mga Japanese na corrupt ang ating mga opisyal at hindi pinapatupad ang batas sa mga corrupt. Ngunit yung mga lumalaban sa mga corrupt, siya ngayon ang kinakasuhan. Ang tindi nitong Marcos administration, no? The people deserve accountability. Ayan, sabi ng mga nakapost dito at may mga translation in Japanese word. Ito pa mga kababayan, fear divides nations, truth unites them. Yung takot ay naghahati-hati sa taong bayan. Pero ang katotohanan ay nagpapakig-isa, nakakapagpaisa, no? Marcos, stop lying on the public. Japanese na yan ha.
Wakaranay nga lang ako sa Japanese. Marcos, the people deserve better. We, ano raw? We oppose ba yun? Act of term extension. Yun. We oppose the act of term extension. O ayaw ng mga taong bayan at mga kababayan natin dyan sa Japan na ayaw na hindi ka nabababa sa pwesto, Marcos. Mag-term extension ka na naman. Wala ka nang kakunti-kuntintuhan, di ka ba kontento sa milyon-milyon, trilyon-trilyon nyo nang nananakaw sa pera ng bayan? Hindi pa kayo kontento? Makontento kayo. Ayan, Marcos stop lying. Ayan, por parehas halos mga kababayan. So ito po mga sumalubong sa atin po sa kay Marcos Jr. Ayan, we oppose any act of term extension. No to kun us. Stop intimidation, respect the people. Ini-intimidate ni Marcos Jr. ang taong bayan. Respect respect sa batas. Ayan. Kita nyo ha mga kababayan, may video dito. Tingnan na natin kung gaano karami ang taong sumalubong sa kanya dyan sa Japan. Tingnan natin. Kakaunti lang mga kababayan, kakaunti lang pero sandali. Kakaunti 361 kanina, 362 na ngayon. May nadagdag ng isa. Salamat sa iyo kabayan na nag-subscribe ha. Tuloy pa natin, nakakatuwa. Habang nagbibideo tayo ngayon, may nag-subscribe. Thank you ha, sino ka man. Duterte. Tingnan niyo mga kababayan, tingnan niyo ang kuha. Halos nakafocus lang. Hindi siya yung kinukuhanan ng malayuan ba? Halos nakafocus lang kay Marcos Jr. o doon lang sa na yan, Masyadong naka-zoom yung kuha. Ganito rin yung kuha nung nandun siya sa ibang bansa, di ba? Sa UAE ba yun mga kababayan? O yun, meron naman siya nag-subscribe. Thank you sa iyo kabayan. 363 na. So, dalawa na. Nakakatuwa, Ayan, mabuti nakita ko na ito. Ayan mga kababayan, si Marcos. Ilan lang pong tao dyan. Kakaunti lang po. At ang tanong, ilan kaya dyan yung mga empleyado ng gobyerno? Imposibleng walang empleyado ng gobyerno dyan. Ha? Empleyado, yung mga taga-DFA, yung mga taga-embassy ng Japan, di ba? Or embassy ng Pilipinas sa Japan. So, baka nga mamaya wala pang 200 yung mga tao na yan Di ba? Pero kay Tatay Digong kaya yan, naku po, baka wala ka nang mapaglugaran dyan, di ba? Sipin nyo mga kababayan, si Marcos Jr. Presidente, sukang-suka na ang Pilipino. Samantalang si Tatay Digong, hindi na nga presidente, pinakulong na nga nila, mahal na mahal pa rin ng mga Pilipino sa buong mundo. Paano kasi mga kababayan, ganito po kasi yan. Ito, bago natin puntahan yung kung saan mukhang kinampihan ng mga kapwa. Kasi dati pong PNP si General Bato Ngayon mga kababayan, mayroon pong kumakampi sa kanya na mga PNP. Panoorin muna natin ito mga kababayan. Sandali ha, mayroon pa akong inanda sa inyo rito. Paano ba tataas at gaganda ang Pangulo ng ating bansa? Mayroon siyang ganitong spokesperson. Panoorin nyo. Ayan ito. Sabi nga natin, 3 months pa lang. Ayan, si Pinocchio mga kababayan, asawa ni Pinocchio. Kilala nyo na siguro yan mga kababayan. 3 months pa lang, marami nang nagawa ang Pangulo at ang gobyernong ito. Sabi ni Claire Castro. Subukan nga natin mga kababayan kung talagang totoo yan. Panoorin ng lahat. Sabi nga natin, 3 months pa lang, marami na nagawa ang Pangulo at ang gobyernong ito. Na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon. Sinungaling! Hoy, Bongbong, magkano ba yung bonus neto? Ang lakas sumimod ng puwet mo, kulang na lang sambahin ka neto. Sasampalin ko lang ng katotohanan tong alaga mo. Sige. Iisa-isahin ko sa'yo yung mga nagawa ng Duterte, pakinggan mo. Correct. Unang-una,
pagpapalibing sa tatay ng amo mo. Tama. Free irrigation law. 1,000 dagdag sa pensyon ng SSS. Correct. NTFL CAC. OFW Hospital. O sandali, may nag-unsubscribe. 363 na, 362 na naman ngayon. Sino yung umalis? Subscribe mga kababayan, sandali. Grabe naman kayo. Sino kayo naglaban o bawi na yon? Tuloy. Bukana Bridge na inaangkin nyo. Dagdag sahod sa mga pulis. Dagdag sahod sa mga sundalo. Dagdag sahod sa mga guro. Mga bagong kagamitan ng pulis. Mga bagong kagamitan ng sundalo. Mga bagong kagamitan ng Air Force. Mga bagong kagamitan ng Navy. National Academy of Sports. Clark Airport. PNR. Skyway 3. Bulacan Airport. Rehabilitation sa Nueva Ecija. Mga gamot during pandemic. 10 years passport. 10 years license. 10 years Siemens book. Niligtas yung OFW sa Kuwait. Tinanggal yung laglag bala sa NAIA. 563 na adik sumuko. Bawal inuman sa daan. Curfew ng mga kabataan. Pinalinis yung Boracay. Pinalinis yung Manila Bay, ginawang Dolomite Beach. Nagpagawa ng ospital sa Mindanao. Free education. Cebu Iconic Bridge. Bagong tren sa MRT saka sa LRT. Nilutas yung problema sa Marawi. Pinasuka si Lucio Tan ng 7.28 billion. 150,149 classrooms Luzon, Visayas, Mindanao. At marami pang iba. Yung mga nakalimutan ko, i-comment nyo sa baba. So ngayon, tapos na ako, ikaw naman magsalita. Sabihin mo sa amin yung amo mo kung ano yung nagawa. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Tarantado! Bongbong kurak-kurak. Sabi nga natin, Walang konektado, lahat konektado. Ano ba talaga? Manang-mana ito talaga mga kababayan sa kanyang amo, no? Si BBM. Ganyan-ganyan si BBM magsalita, mga kababayan, ano? Hindi mo malaman, sarili niya, kinukontradik niya. Oh, ito pa, matindi mga kababayan. Si BBM, may pinagmamalaki ngayon. Nasaan na yun? Nasaan na yung may pinagmamalaki si BBM, mga kababayan, eh? May pinagmamalaki si BBM, eh. Umutang na naman, eh. Umutang na naman, utang na loob, puro na lang utang na mo. Ito, tingnan nyo si BBM, mga kababayan. Bongbong Marcos. Nakita ko to, eh. Hindi ko alam kung na-share ko. Pero umutang na naman to, eh. Kayo nang umusga kung saan niya gagamitin tong inutang niya naman. Utang na mo, BBM. Utang na loob. Ito, nasa na ba yun? Ito. 4.3 billion pesos investment in advanced electronics manufacturing means more high quality jobs in a stronger role for the Philippines in the industries shaping the future. Our meeting with Sumitomo Electric Industries in Tokyo focused on expanding their operations in Laguna, where their new facility will help position the Philippines deeper into global supply chains for electric vehicles, AI-related electronics, and advanced telecommunications. This is expected to generate around 300 additional jobs for Filipino workers and strengthen our growing tech manufacturing sector. Japan, May 28, 2026. Ayan po mga kababayan, ha. Sige, screenshot nyo na po ito. Ito pong mga picture at ito pong caption ni Marcos Jr. Ito daw po ay makakapag-generate, no? Ayan, kayo na ano yan. Ito. Tandaan po ninyo ito, ha, mga kababayan. Kung talagang hindi ito budol si Marcos Jr., tandaan po ninyo itong post niya, ha. Ayan, ha. Ayan, itong post niya pong na ito ay sinasabi niya makakapag-generate daw ng ganito kalaking trabaho at pera na naman sa ating sambayanan. Ang tanong, ha, i-audit natin ito mga kababayan. Tingnan natin kung talaga nga bang itong 4.3 billion investment mapupunta talaga ito sa bayan
Magkakatotoo talaga ba ito? Or isa na naman itong budol? Abangan natin, mga kababayan. Abangan natin, mga kababayan. Ito na ang ating main event. Panoorin na natin, mga kababayan. Ito muna. For some time now, we never did touch this topic because Ito mga kababayan, yung PNP po ay nagkasana po sila ng iba't ibang mga pagse-search, no? Samantalang wala naman po silang search warrant, pero pinupuntahan na po nila Pampanga, Davao, lahat na po ng mga possible kung saan nandun si Senator Bato, mga kababayan. So ito ngayon yung PNP, kumikilos na si IDG at saka itong NBI. Pero ang bit-bit lang po nila ay yung international warrant or ICC warrant lang. Supposedly or supposed to be dapat mayroon pong Philippine warrant of arrest at mayroon din pong search warrant na nanggaling sa Pilipinas. Pero kahit wala po ito, dahil nga po sa martial law na po tayo ngayon, ito po si President Marcos Jr. ay hindi po nagpapa-hypothetical drug test, hindi natin alam kung bakit, di ba mga kababayan? Kaya pilit po itong ginagawa ng mga ito. Panoorin natin na tuloy. for some time now, we never did touch this topic because the investigation is ongoing. Even prior ng last na press conference namin. But because we have already based our findings sa facts na nakuha ng mga investigators namin on the ground. That's why we were able to obtain the CCTV footages ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin Padilla and a female security officer who is a female security officer. Kitang-kita naman po doon sa ano. We have already identified and we've sent the subpoenas already. Then backtracking that we have conducted, it was Grabe ang dami na nilang kinakasuhan ngayon pero ang bit-bit lang nila ay warrant ng ibang bansa, hindi po warrant ng Pilipinas. Ang tindi mga kababayan. Ito pong PNP natin ngayon at NBI natin ngayon, sila po ay ano na po sila? Sila na po ngayon yung pulis na po sila pangkalawakan. Pulis na po sila ng ICC, si IDG na po sila ng ICC, si IDG na rin po, NBI na rin po sila ng ICC. Hindi na po sila sa mga Pilipino, mga kababayan. Kasi po, wala po silang bit-bit na galing po sa mismong Philippine Court. it was seen sa CCTV footage that we have gathered that when the Senator Bato de la Rosa and company left the Senate premises, it was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pick-up. We have identified yung mga the owner and the driver of that supposed vehicle. And the investigation is ongoing. There are other details, ma'am, that I cannot reveal right now because there are other people, personalities who are involved, and we will be continuing the investigation. We will be updating you as soon as our evidences are already collected. What I can only say is that we will be preparing the case for evaluation by the Department of Justice for obstruction of justice. Sabi niyo na-identify niyo na po. Pwede bang malaman kung ito ay police officer or ano pong pwede mapagkakin na description? Obstruction of justice saan? Wala mga kababayan, ano? Description? Description. You can see her doon sa CCTV footage nung habang I think even the press that assigned in the Senate usually sees her na kasama, and she's the one na may nakasuot ng bulletproof vest.
Mas pinaigting pa ng PNP, CIDG at NBI ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Kabilang sa mga hinalugmog ng mga otoridad ang bahay umano ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla at iba pang mga bahay kabilang na ang pagmamay-ari raw ng isang retiradong police official. Narito ang Express Report ni Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV pasado alas 5 ng umaga kanina, makikita ang sunod-sunod na pagdating ng mga sasakyan ng NBI at PNP CIDG sa harap ng isang bahay sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Pagmamay-ari umano ang bahay ng isang Lakay Carino na tiyuhin ni Senator Robin Padilla. Pakay nilang hanapin si Senator Bato de la Rosa na pinaniniwalaan na nagtatago doon, pati na ang sinasakyan umano nitong itim na pick-up. Pero sa huli, walang nakitang Senator Bato. Ayon sa mga opisyal ng barangay, dati nang pumunta sa lugar ang NBI para hanapin sila kay Carino na pinaniniwala ang nag-escort kay Senator Robin Padilla palabas ng Senado madaling araw matapos ang putukan. Yung kadala, nung lumagkagulo siya natin. The day after, may nagpunta ng NBI, tumawag yung gwardiya sa akin, Sir, may NBI dito. May mission daw. Hinahanap daw noon ng NBI ang itim na pickup truck na natrace nilang nakarehistro kay Carino. Pero wala na noon ang sasakyan na nakunan ng CCTV na lumabas ng subdivision bago pa dumating ang mga operatiba ng NBI. Sa pagkakaalam naman daw ng barangay ay hindi pumunta sa subdivision nila sina Senator Padilla at Senator Bato sa bahay ni Carino. Umuwi siya paminsan-minsan doon dahil nagre-report po sa akin yun. No? Nag-duty dito sa Barangay Balibago as the officer and president ng senior citizen ng Barangay Balibago. So last week alam ko, hindi ako magkakamali, nagpaalam siya na pupunta ng Metro Manila. Ang nakikita namin na ginagamit niya is pickup nga, color black siya. Bukod sa bahay ni Carino, 3 pang bahay na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Senator Bato ang sinalakay ng mga operatiba. 2 dito ay nasa Parañaque at isa naman ang nasa Bulacan. Pagmamay-ari rin daw ng 2 retired police official ang 2 sa mga bahay. Sa gitna naman ng pagtugi sa senador, inaprubahan na ng PNP Firearms and Explosive Office ang pagbawi sa lisensya ng mga baril ni De La Rosa. Sa record ng FEO, may 117 baril si De La Rosa. Bumalag naman ang kampo ng senador sa pagbawi ng kanyang gun license. Sabi ng abogado niyang si Attorney Israelito Torreon na walang pending criminal case ang senador at hindi rin siya na-convict ng anumang kaso sa korte ng ating bansa. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang pagbawi sa gun license dahil sa kaso niya sa ICC, lalo't hindi raw bahagi ng mga korte ng Pilipinas ang mga tribunal ng ibang bansa. Samantala, inirekomenda ng CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Padilla at sa ilang pang individual na tumulong umano sa pagtaas ni Senator De La Rosa. Una nang itinanggi ni Padilla na tinulungan niyang tumakas si De La Rosa at pinasakay lang daw para isabay palabas. Nagbabalita mula sa frontline. Ano mga kababayan, di ba ga ito ay maliwanag na martial law? No? Wala pong batas sa ating bansa, wala pong korte ang nagsentensya kay Senator Bato. Wala po rin siyang kaso, ngunit ipinapakansila na ang kanyang license dito nga po sa kanyang mga baril or mga armas. Na ibig sabihin nito mga kababayan, ay labag po yan sa batas, labag po yan sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Pero dahil nga po sa martial law na, wala na po silang pakialam, mga kababayan. Samantala, ayun nakita nyo, 64 na, kanina 62 na lang, di ba? Kasi nag-unsubscribe yung isa, may nadagdag na naman, ayun na, ayun na naman isa, 365 na, kita nyo mga kababayan, so 4 na. Habang nagbibideo tayo ngayon, okay? Sige, tuloy-tuloy lang. Paabutin natin ng 500,000 o kaya 1 million. Ang dami natin mga DDS supporters Diba? Sayang naman, pagka hindi na kayo mag-subscribe, wala naman pong bayad yan. Subscribe na lang kayo. At least makatulong kayo sa amin, di ba? At mas ganado pa kami ngayon mag-sikhay para hanapan ng mga topic ang ating mga DDS supporters. Doon naman sa mga hindi DDS supporters, ay manood lang kayo para madagdagan yung high blood ninyo at tatakihin na kayo. Ay, joke lang. Sorry. Bawal po yan sa isang Kristiyano. Okay, tuloy natin mga kababayan. So, ayan na Ang nangyayari ngayon kay Senator Bato, ganyan na po ang mga nangyayari sa kanyang At doon nga sa kanyang bahay yun, may mga umaali-aligid. Doon naman sa Davao, talagang talagang matindi na po ang ginagawa dito kay Senator Bato, mga kababayan, no? Matindi na po ang ginagawa dito kay Senator Bato, no? Ito,
Sabi dito. Breaking news. Japan issued a warning to all its citizens ahead of Marcos Jr. visit to Japan. Lock all your properties. May darating na magnanakaw. May darating pala na magnanakaw. Isarado ninyo ang inyong mga bahay at pati properties ninyo, ha? Gusto ninyo mga kababayan manakawan, no? Bahala kayo sa buhay ninyo. Samantala, ito na, no? Papunta na tayo sa exciting part, no? Ayun nga, ito si Jinggoy Estrada, may statement na po din po siya dyan mga kababayan tungkol sa kaso sa kanya, no? Statement of Senator Jinggoy Estrada on the filing of cases before the Sandigan Bayan. So, i-exhaust niya lahat ang mga legal remedies, ano ho? At nakamonitor siya mga kababayan. At ito pa, itong si Tolplok mga kababayan, mayroon pa po kaninang post, hindi ko na makita kung saan nakalagay yun, ano? Pero mayroon po mayroon na naman po doon sa bahay ni Senator Bato, doon sa Davao naman, na nag-ano na sa kanya, nag-search doon. So, kanya-kanya na po sila sa trabaho po ng PNP yan. Samantala, ito naman si Erwin Bindalo walkout Tulfo, aba na, dagong dumadaming titulo nito. Bindalo walkout Tulfo, mga kababayan. Kala ko ba ang tapang-tapang mo? Akala ko ba ang galing-galing mo? Ka pala sa debate, Tulfo. Trabaho pa naman ng mga senador ng debate. Aba, wag ka na dyan. Lumayas ka na dyan. Mag-resign ka na lang. Wala ka naman silbi. Hindi mo naman alam pala ang ano eh. O, ito mga kababayan ha. Kita nila ngayon. Hinahanap na naman to si General Bato. Baka mamaya, gulatin na naman kayo ni Senator Bato. Kasi di ba 13? Para magkaroon ng quorum ang Senado, 13. 13 sila. So, kahit wala nang minority, pag nandyan lahat, ang majority, 13, may quorum, bahal na kayo sa buhay nyo. Pag hindi man kayo mag-participate, yung majority na lang, di ba? O ngayon, pagka nagpanukala ang majority ngayon, sasabihin, lockdown natin ang Senado, walang makakapasok. Trespassing lahat ng papasok, walang papayagang papasok sa Senado. Pwede nilang gawin yan malamang mga kababayan, di ba? So pag ginawa nila yon, sino makakapigil din sa kanila? O, magdagay din tayo ng mga security natin dito. Di ba? Paano? Hindi naman sa inano ko mga kababayan. Ano lang ba? Yung parang ano lang ba? Hindi naman sa pag-ano, no? Parang senaryo lang ba na nakakano? Mayroon na naman na guns of service. Hindi, babalik yun mamaya. May umalis na isa. Binawi ang pag-subscribe niya. Anak ng titing naman. Walang bayad yun. Bakit mo tinatanggal? Bakit mo binabawi? Kang alis. Ito mga kababayan. So, ibig sabihin, no? Ayan, bumalik siya. Bumalik 365. Tawag dito. Paano kung halimbawa lang naman, hindi naman natin sa ano nito, no? Yung MILF, ngayon kasi legal naman ang MILF na sa atin yata ngayon, di ba? Hindi naman sila, dati kasi kalaban natin, MILF, di ba? MILF, di ba? Nagkaroon na kasi ng kasunduan. May peace negotiation na yan. Pero may mga nakikita pa tayo ng mga commander, na mga nakaano ng mga MILF, may mga armas. Ano kaya mga kababayan? Ito ano lang ito ay parang kakatuwaang senaryo lang. Ano kaya kung ang mga MILF ang magbantay naman sa Senado, ano? Hindi, ano lang yung katuwaan lang yun. Hindi naman siguro pwede mangyari din yun. Labag naman siguro sa Constitution yun. Ano ho? Pero ano kaya mangyari mga kababayan? Ayun ko lang, no? Pero anyway, mga kababayan, nakahanap po ng kakampi, ito pong si Senator Bato. Dito mismo sa PNP. At itong nahanap niyang kakampi, mga kababayan, nanggaling din dito mismo. Magugulat kayo. Dahil mismo nanggaling dito sa action nitong ni Bindalo walkout Tulfo. At ng ibang mga iyakin ng mga senador. Paano nangyari yun na tila baga sa kanila pagaling, excuse me, sorry. Sa kanila pagaling yung dahilan kung bakit mga kababayan parang sa kanila pagaling ang dahilan kung bakit susuporta sana itong PNP, no? Pero dahil sa ginawa nila pag-walkout, matatanda natin mga kababayan, ano? Itong ginawa nilang pag-walkout para pigilan yung quorum, ibig sabihin para walang quorum, walang maipasa ang panukala. So ibig sabihin, wala silang matatapos na trabaho sa ginagawa nilang pag-walkout, mga kababayan. Ganyan po 'yan, no? Ayan, no? Ayan, no? Leaving the session hall to force an adjournment due to lack of quorum.
Oo. Ayan mga kababayan. So magbabalik ang quorum sa June 1 sa Lunes na po yan. Mga kababayan. So para bagang dating, parang sinadya, no? Sinadya ito na mawala ng quorum. Pero ayon nga kay Senator Marcolita at ayon din po dito mga kababayan sa batas na to, pupwede pala talaga silang hulihin, andakpin sila at ipasok ulit sila diyan sa ano? Kaya no, para utusan ng USAA na hanapin ang mga absent na miyembro. Pwede palang gawin yan, no? Di ba sinabi ni kanina na Senator Marcolita, pero ang sesyon nitong o yan, no? Para utusan ng USAA na hanapin ang mga absent na miyembro. Ayan, no? Pwede pala yun. Walang naging kasunduan. Maaari din umanong ipaaresto ang mga ito kung kinakailangan upang mabuo ang quorum. Nasa Senado pala yan, nasa rules pala yan, mga kababayan. Sipin mo, di ba? Bukod sa lumabas na sila ngayon ng mga talawan sa Bisaya, sa Waray, talawan mga duwag, walang mga bayag, mga senador na walang mga bayag, ha? Hindi pa sila marunong makipagdebate. Which is yun nga ang trabaho nila, makipagdebate. Dahil dyan mga kababayan, eto, magugulat kayo. Nakita tuloy na mukhang kinampihan ng mga PNP itong si Senator Bato. Eto, panoorin nyo po. GMA online po ito mga kababayan. Basahin ko lang po ha. PNP could track Bato de la Rosa via possible online Senate attendance. GMA News po ito ha mga kababayan. Hindi ito po fake news. Ito, 266 na naman. May nadagdag na isa. Sige lang, tuloy lang kayo. Mag-subscribe lang kayo. Walang bayad yan. Sige lang. Para habang nag-video ako dito, maging 1 million subscribers na tayo dito. Ito mga kababayan ha. Itong detalye. The Philippine National Police PNP said it could use Senator Ronald de la Rosa possible participation in Senate session through video conferencing to determine his whereabouts should the chamber approve proposed amendments to its rules. O kita mo mga kababayan? Sa Tagalog, sabi ng PNP, dapat inaprubahan ninyo yon. Kasi po pwede natin matrack kung nasaan si Bato. Tama mga kababayan, hindi? Oo. Pakita ko nga sa inyo itong post na yan. Yan. Baka sabihin ninyo, gumagawa-gawa lang ako ng ano. Ayan, no? Sige, screenshot na ninyo. 367 na. Mayroon na naman. Ayan, no? In Maki Pulido's 24 hours report on Wednesday, the attendance issued surfaced amid heated debates between Senate majority and minority blocs over a motion seeking to amend Senate rules to allow senators to vote and participate remotely through video conferencing. Members of the minority questioned the proposal, claiming it could benefit senators facing cases, investigations, or arrest warrants, particularly De La Rosa. But even if remote participation is allowed, the PNP said law enforcers would take advantage of De La Rosa's online appearance in its efforts to locate him. We will try to ascertain his whereabouts or his location using the link of whatever yung gagamitin nila they will be using sa pang teleconferencing, said PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reco. De La Rosa has been linked to the crimes against humanity of murder before the International Criminal Court involving former President Rodrigo Duterte. Also mentioned during Senate discussions were Senator Bongo, who was identified as a co-perpetrator in the ICC complaint, and several other senators facing separate complaints and investigations. The proposed amendments to Senate rules have triggered concern from critics who fear they could eventually be applied even during impeachment proceedings and other high-profile cases. Sherlyn Untalan.
Alam niyo mga kababayan, ang concern kasi nitong mga nag-walk out, itong sila Bindalo Tulfo at walk out ay para hindi po makaboto sa impeachment at para daw hindi daw po makapag-participate itong mga majority senators. Kasi nga alam na ni Tulfo, 'di ba? Sinabi niya 'yon na may possible na makukulong ilang mga senador. Ayan na nga, 'di ba? Tumutugma ang sinasabi niya doon ngayon sa ginagawa ni Boying Rimulya. Ayan na nga, 'di ba? Si Jinggo Estrada, Senator Robin, Senator Bato, Villanueva, kinasuhan na lahat-lahat, mga kababayan. So ibig sabihin, planadong-planado na. At tingnan nyo ha, yung ginawa din ni Soto na umiwan siya doon, siya na lang nagpaiwan, mukhang planadong-planado. At ganun din ang ginawa naman nitong si Zubiri, nakaplan na sila. Isang topic ni Zubiri, larga lahat. Biruin mo, umalis sila lahat. Nagpaiwan lang ng isa para i-declare ang quorum, i-declare na i-adjourn yung quorum. Kita nyo? Ibig sabihin mga kababayan, sinasalaulan na nila yung bayan. Ha? Hindi na nila pinaglilingkuran yung bayan. Kasi yung bayan dapat, entitled tayong taong bayan na magkaroon sila ng quorum. Pero ang ginawa nila, lumaya sila sa quorum kasi takot sila sa debate. At ang isa sa kinatatakutan nila, na baka magamit daw ito nila Senator Bato, yung mga makukulong. Magamit nila ito para sa pagboto sa impeachment, para sa pagbuboto, kung saan pa man nabuboto, di ba? Ang isa sa target nila dito, para pag nakahawak sila ng 12 at makakumbinsi sila ng isa na papabaliktad, 13 na sila. At wala nang karapatan si Senator Bato, hindi siya pwede makaboto kasi nandoon siya sa ibang bansa. At sa pagkapansin-pansin, dahil daw ito sa impeachment. Nako, nunca, never. Kasi ganito po yan mga kababayan. Unahin muna natin itong impeachment. Ang impeachment, kahit wala dyan yung senator, ang isang makulong man lahat ang majority, siyam or 13, kasi dati siyam lang yan di ba? Ngayon 13 na. Makulong man yung siyam, makulong man yung 13, hindi pa rin po pwedeng ma-impeach si BP Inday. Kailangan pa rin nila 16 votes. For 10%, alam naman po na ang lahat. Hindi naman po sila makakakuha ng 16 votes. Alin? Si Zubiri, kahit ganun yun, kaya ba niyang i-impeach si BP Inday? Ay nako. Baka pag ginawa na yan, baka pati doon sa lugar nila mismo sa Bukidnon, baka hindi na sila manalo. Tandaan niyo po, ang Bukidnon, katabi lang yan ng Davao. Katabi lang ng Davao yan. At alam po ng lahat kung gaano po, ng mga taga Bukidnon, kung gaano po kaganda ang pinakita at ginawa ng mga Duterte dyan sa Davao City. At nung nagpresidente, kung gaano napakaraming project. May mga bypass road dyan sa Bukidnon, di ba? Well, sa buong Pilipinas halos may mga nakikita kong bypass sa amin, sa Samar. Napakaraming mga ginawang project ni Tatay Digong. At dito, alam natin na itong si Zubiri, hindi yan basta-basta na magkukonvict dito kay BP Inday. Bagamat nandun yan sa kakampo nila, nila Lacson at saka Soto. Di ba? Wala. Hindi po yan ang totoong dahilan kung bakit ayaw nila. Ang totoo pong dahilan mga kababayan, takot po sila na magkaroon po ng hearing dito sa Blue Ribbon. Ito po talaga ang kinatatakutan nila mga kababayan. Kasi lulutang po, kita nyo si Lacson, di ba? Andun. Kita nyo si Soto, di ba? Andun. Kaninong sasakyan yun? Kaninong helicopter yun? Kay Saldico. Sino ba si Saldico? Si Saldico lang naman ang nagbulgar mula dito sa Presidenteng Marcos. Pati sa asawa, pati sa anak. At ayan pa yung mga 13 Marines. At nabanggit ng mga 13 Marines, si Soto, diniliberan nila ng malita. Nandyan si Soto. Si Lacson nandyan din. Ito po ang kinatatakutan nila mga kababayan. Kaya Senator Alan, pag pabalik na po kayo, nag-adjourn na ang Senado sa June 1. Senator Marcolita, emotion nyo na kaagad na mag-imbestiga na kayo sa Blue Ribbon. Schedule nyo na kaagad. Emotion nyo na kaagad. Kasi pagka lumayas pa sila, pag nag-walk out pa sila, ipa-aresto nyo na.
Ngayon, kung hindi nyo sila iparesto, ibig sabihin, ayaw nila ng investigasyon sa Blue Ribbon. Taong bayan ang huhusga sa mga ito. Teka, BMR, nalayo ka na yata. Ang pinag-uusapan natin, ang PNP. Paano mo nasabing kumampi dito kay Senator Bato? Ayan, no? Ayan, mga kababayan, no? Kung itong mga senador sa pangunguna ni Bindalo Tulfog at saka itong si Subere, mga kababayan, ay hindi lang sila nag-walk out, kahit pa pumabor pansamantala, itong gagawin nila, mahuhuli naman nila sa Senator Bato dahil magagamit yung link, syempre live yun eh, magagamit ang link upang matres si Senator Bato. Kaso nga, nagdudunong-dunungan itong sila Bindalo Tulfo, akala nila nakatulong na sila, akala na sila nakagaling-galing na sila. Yung pala, sablay lalo. Well, siguro, baka hindi nila talaga agenda ito. Nahuli si Senator Bato. Ayun, 368 na mga kababayan. Di ba? Hindi siguro nila prioritize itong ICC. Ang prioritize nila, ito talagang impeachment. Ay, ito talaga, hindi impeachment. Itong Blue Ribbon. Kasi mag-iimbestiga na eh. What do you think mga kababayan? O di ba sabi ng PNP, dapat tumuloy kayo, dapat pinabayaan nyo, dapat pumayag kayo. Ayun no. Ang sabi dito, it could use Senator Roland Bato de la Rosa possible participation in session through video conferencing to determine his whereabouts. Should Chamber approve, ayan no, should Chamber approve, propose amendments to its rules. Dapat inaprobahan nila yun, sabi ng PNP, para matrace natin si Senator Bato. Kaso, bida-bida katulpong. Ayan, hindi tuloy mahuhuli si Senator Bato kasi hindi nagagamit ng gadget yan. Di ba? Di ba? O baka naman anticipate ni Tulfog mga kababayan or itong mga iba na pwede rin gumamit si Senator Bato ng VPN, di ba? Pag nakagamit ka na ng VPN, hindi ka na malalaman kung nasaan ka, di ba? Tama, hindi? Hindi malalaman, hindi matitrace eh. No? Kasi syempre, halimbawa, gumamit ka ng VPN. Nasa Pilipinas ka, pero yung VPN mo, yung address mo, andoon sa ibang bansa. Di puntahan nila doon sa ibang bansa, kasi nandoon ang address mo eh. Siguro, baka rin yun ang dahilan, ano? Well, tingnan natin, abangan natin mga kababayan sa susunod na kabanata. Pero sa tingin ninyo, kayo ba? Ano sa tingin ninyo ang dahilan? Kung bakit takot na takot itong mga ito na mangyari yung butuhan, magkaroon ng quorum. Ano ang dahilan kung bakit gusto nilang pigilan ang quorum ng Senado, mga kababayan? Sa tingin ninyo, ano ang inyong nalalamang dahilan? I-comment nyo po dyan sa baba. Samantala, sa mga nag-comment kanina, magbasa tayo ng konti. Ito, mga kababayan, magbasa tayo ng konti ha. 368 na oh. 360, ilan ito kanina? 61 lang ba? O, 68 na. 7 na ang nadagdag na subscribers ha, habang nag-ano tayo rito. Ito. Salamat Sir BMR, napansin mo pa comments ko sa replay. Ayan. Thank you rin po sa iyo Ma'am Liz Vergara. That's the meaning of sir. What's the meaning? I don't know. Bata yun na nagugutom. Kakain ako. Watching from Singapore. Richie, ayan. Si ano pala yun, Emilia Bermudi pala yung nag-comment ng Ate Charito R. Shout out sa lahat watching from London, sabi ni Lucy de la Cruz. Sulit Tatay Digong, kami ito lang president na maayos, naging presidente ng Pilipinas. Isa lang talaga ang magandang namuno sa Tatay Digong lang, walang iba. Edmundo Rakin. Bias kasi ang interview. Bias daw interview, sabi ni Lito Sarmiento. Parang si BBM din magsalita, sabi ni Esperidion Nortes. Oo nga, no? Parang si BBM din yung yung judge ng ICC. Tal-utal din kahit magaling mag-English. Parang may nagtanong pa nga lang ito, lalaki, babae. Babae naman po siya yata, babae po. Lord, please protect all brave certain senators, always safe, strong, health. Raul Katamko, kaya nga, kinakasuhan na po sila ngayon, sir. Ano?
Tama ka, Attorney Marcolita. Marami kaming nakatingin sa video ninyo. Sabi ni Purisima Gugmaya. Bakit pinutol ang audio? Sabi ni Adelina Baliklik. Ayan. Pagpalain ang 13 senators na may paninindigan at mahal sila ng bayan. God is great, sabi ni Siyong. Good evening po, sir. Sabi naman ni Bonifacio Taghoy. Good evening din sa iyo. Jod ko naintindihan sa English niya, ha ha ha. Kulitin ko na lang. Ulitin ko na lang, sabi ni Shal ba yun? Leads. Magandang hapon po, Sir BMR. Natatawa ako sa inyo. Magaling po kayo gumagaya. Ingat po kayo palagi. Salamat Leads ha, ng Cebu. Ayan, sana po makauwi na si Tatay Digong. Alright mga kababayan, maraming salamat pong muli. Oy, 369! Oo, 369. Magandang numero yan, 69. Oo, maganda yan kasi mag-70 na. Maging kalbo na. Sa bingo numero yan, 69. Favorite ni Kapiil yan. Maraming salamat muli, Pilipinas, as always. Comment po kayo dyan. At syempre, subscribe kayo nang makita ninyong nag-subscribe kayo, nang makikita ninyo. Oh. Okay? Bye-bye po, Pilipinas, as always. Bye-bye!